Nagsimula akong magtrabaho bilang babaeng gwardya sa isang kulungan ng mga lalaki at sa unang araw ko may lumapit sa akin na matandang preso na may tattoo sa mukha. Hinawakan niya ang balikat ko at tumingin sa akin na parang protektibong ama. Mag-ingat ka dito sa blocking ito. Susubukan ka ng iba dahil babae ka. Huwag mong ipakita na natatakot ka. Umalis siya bago ako makasagot. Medyo kinakabahan ako at inisip ang kanyang mga salita buong hapon. Sa pagkatapos ng oras ng kainan, inihayag ko. Oras na para bumalik sa inyong mga selda, pero nanatili lang nakaupo ang mga preso. Naramdaman ko ang kaba sa akin tiyan at sumigaw muli. Pero pagkatapos ay umupo ng patalikod ang isa sa mga bilanggo na may mga peklat sa kanyang leeg. O kung hindi, ano ang gagawin mo? Namula na aking mukha habang nagsimula silang lahat na tumawa at isa pang bilanggo ang nabagsak ng kanyang plato sa sahig. Ngayon, pulutin mo ito para sa amin at gawin mo ito ng dahan-dahan. Pumuka ang bibig ko pero walang lumabas habang patuloy silang tumatawa nang biglang may malakas na putok. Ang matandang bilanggo na may tattoo sa mukha ay ibinagsak ang kanyang mga kamay sa mesa. Huwag niyong bastusin ang dalagang ito at bumalik na kayo sa mga selda ninyo ngayon. Agad na natahimik ang lahat at nagsimulang maglakad pabalik. Nakaramdam ako ng ginhawa at nagpasalamat sa kanya pero ngumiti lang siya at naglakad palayo ng walang salita. Sinabi sa akin ng isa pang gwardya na isa siya sa pinakarespetadong nakatatanda sa kulungan, ang tipo na pinakikinggan ng bawat preso. Nang makita ko siya sa bakuran, tinanong ko siya, bakit mo ako ipinagtanggol? At bigla siyang nagkuyom ng kamao. Hinawakan ko ang aking baton sa aking balakang. Handa sa anumang mangyayari, pero bigla siyang umiyak dahil ang asawa ko ay kamukha mo. Meron siyang mga mata na iba-iba ang kulay at pulang buhok na nagpapaalala sa akin ng paglubog ng araw na tinitingnan ko noong bata pa ako. Patuloy siyang umiiyak. Namatay siya dahil hindi ko siya naprotektahan, kaya poprotektahan kita. Tinitigan ko ang pinakanakakatakot na taong nakita ko na umiiyak at hindi ko alam ang sasabihin. Binigyan ko siya ng panyo at umalis. Pero kinabukasan habang nasa kusina, lumiko ako at nakita ang isang grupo ng mga preso na pinalilibutan ang matandang lalaki, hinahawakan siya sa kwelyo. Hindi ka na nag-uutos dito sa loob ng ilang buwan, pero ngayon gusto mong magpakabayani para sa babaeng gwardya, ha? Sinalubong nila ng kamao ang kanyang mukha. Nahulog ang isa sa kanyang mga ngipin habang bumagsak siya sa sahig at naramdaman kong bumalot sa akin ang galit. Tatlo sila at mas malalaki, pero wala akong pakialam. Sumugod ako sa kanila gamit ang aking Towser. Tinamaan ko ang leeg ng una, pagkatapos ang pangalawa bago siya makareact. Ang pangatlo ay tinamaan ng Towser sa kanyang mata habang siya ay sumusubok na sumuntok. Bumagsak sila sa sahig at tiningnan ko ang matandang nakangiti sa sahig na walang ngipin. Kaya ikaw rin pala ang matapang niya, katulad ng asawa ko noon. Tinulungan ko siyang tumayo at tinala sa klinika.